Yan. So, good evening po. At ngayon po, pag-aaralan po natin ng 21st Century Christian Ethics. At ang topic po natin ngayon ay Crypto 101, from understanding to earning about cryptocurrency. So, ang pinaka-main na gagamitin natin is GCash. So, we will understand cryptocurrency, about stewardship, tsaka yung earning opportunity sa magitan ng GCash. So, yan, meron tayong napakagandang lesson ngayon about what is cryptocurrency, what is blockchain and how blockchain works, paano bumili ng crypto using GCash. So mag-focus na lang tayo doon kasi yun yung pinaka-common eh. Maraming mga wallet na tinatawag, mamaya tutukuyin natin. And how to ethically earn using crypto, how to avoid scam, greed, and unethical practices, and how to apply Christian ethics in digital finance. So, ngayon po ay alam kong ready ng lahat, kaya start na tayo. What is crypto nga ba? Yan. Sino may idea dito ng cryptocurrency? Pwede po bang mag-comment tayo ng amen or praise the Lord? Sino dito ang may idea about cryptocurrency? O nakaranas na ng crypto or gumamit ng cryptocurrency? Meron po ba? Bitcoin. Bitcoin. So, anyone? Wala na? Sino sa inyo yung nakakaalam ng TBC? Wala. Baka hindi nyo na-encounter. So, yan. Meron din kumalat sa mga pastors noon sa Christian community na the billion coin, no? At isa yun sa mga tinatawag na digital currency na sabihin natin ay cryptocurrency din pero hindi siya naka-blockchain. So ngayon, ito po ay pag-aaralan natin ano ba ang crypto, no? Or cryptocurrency. So ang cryptocurrency po ay una sa lahat, hindi po siya physical coin. So basahin natin dito. Cryptocurrency is digital money created through cryptography, enabling secure transaction. So it operates on a decentralized blockchain, ensuring transparency and trust across networks, changing how we perceive financial exchange. So ulitin ko, ang cryptocurrency ay hindi siya physical coin. Wala itong katumbas na papel o barya. Kaya pag may nagsabing may Bitcoin ako, tas pinakitaan ka ng bakal na um, image no ng Bitcoin. Meron ako dito eh. Hindi ko nakuha nandiyan sa may meron akong commemorative coin ng Bitcoin. Ganyan siya kalaki na coin at nakalagay yung Bitcoin doon. So try ko mamayang kunin pag mag-break tayo. So wala pong physical coin ang ano po cryptocurrency. At decentralized, ang ibig sabihin ng decentralized, walang government na nagko-control dito. Unlike yung tinatawag na mga fiat currency o yung ating mga hawak na cash, tsaka yung mga cash natin sa bangko, so centralized yun. No? Merong government na nagko-control doon. It's either tinataas o ibinababa depende sa tinatawag na ah, fluctuation ng anong tawag doon? Yung pagtaas o pagbaba ng commodity. So, mamaya baka maalala ko. At walang bangko na kumokontrol dito and it runs on a global computer network. So, yun yung tinatawag na blockchain technology. And explain natin po yun mamaya, no?
So maraming klase ng crypto, category natin sa lima sa ngayon. At isa na nga ron yung example ay Bitcoin. Okay? Merong Ethereum, USTD, Solana. So, ito yung mga different crypto. Yan, mamaya ipakita ko. So, meron tayong tinatawag na money flower. Ito yung taxonomy ng money. Yung tinatawag na centralized na currency, ito yan, central bank issued. Yan, sa color blue na circle or oval. Then, electronic, itong green. Then, pag mag-overlap sila, ito yung mga nakokontrol ng or central bank issued at saka electronic issued. So, dito sa loob. Then, meron ding universally acceptable, itong color red na oval. And peer-to-peer, ibig sabihin ay tao sa tao nagagamit niya. Okay? Na pwede mo agad na person to person na i-transfer or ibigay. So, ito yung mga overlapping niya. Meron tinatawag na universally accessible at the same time pwedeng peer-to-peer. Ano yon? Yung commodity money. Lahat ng coins and yung papel o paper cash na tinatawag natin. So, commodity money ang tawag doon, no? At merong central bank issued, example nga niyan, yung cash. Okay? At meron ding universally acceptable at the same time ay pwede sa peer-to-peer. At the same time, electronic din ang tawag doon cryptocurrency. So, yung cash, peer-to-peer siya, pwede mong ibigay sa tao, ganun din ang cryptocurrency. Pero yung cash, hindi siya electronic, central bank issue siya, pero ang crypto, electronic. And another one, meron tayong peer-to-peer, universally accessible, at the same time electronic, at the same time central bank issued. Ano 'yon? So yun yung mga cryptocurrency na nairi-retail at meron mga cryptocurrency kasi na central bank issued na ngayon. Okay? At isa na nga din dun yung USTD. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Meron din sa GCash nun. And then next, electronic money siya at the same time universal at central bank issued din. Yun yung central bank digital currency. So may mga halimbawa nag-open ng isang central bank ng digital currency. So ina-acknowledge nila yun na gamitin. At merong isang bansa na nag-acknowledge ng Bitcoin, no? So first na bansa yun na gumamit ng or nag-acknowledge ng Bitcoin. Kalimutan ko, Argentina po ata. Paki-research nga. Yan. Paki-tanong kay ChatGPT. Tulungan niyo ako. And meron din na universally acceptable and electronic lang. Hindi siya so bank deposit. Okay? Bank deposit. Kasi nakikita mo 'yan sa electric no or sa digital sa ATM ganon. Pero hindi mo siya ma-peer to peer. Hindi mo siya ma-transfer kasi naka-deposit nga. Okay. At meron ding tinatawag na ito, central bank issued cryptocurrency na naka-wholesale na pwede mong i-peer to peer. So isa na rin doon yung USTD. Merong mga central bank reserve, alin yon? Electronic at the same time central bank issued. At electronic, pure electronic, virtual currency, lahat ng mga electronic na virtual currency lang. And peer-to-peer, local currency. Yung peso, yun nga, yung mga hawak nating pera na pangbansa lang natin. So, hindi siya universally accessible, no? Siyempre, dalin mo yung kahit meron kang 1 million kung nasa China ka, di ba? Kailangan pa yun ipapalit. So, hindi siya universally accessible.
Kailangan maging US dollar siya or something na digital. So ito yung flower of money na tinatawag or taxonomy. Ano ba yung blockchain? So blockchain is a digital public ledger. So ledger po siya where dali, where every transaction is recorded, verified, and permanently stored across many computers, making it secure, transparent, and almost impossible to change. Dahil meron tayong internet, no? Sa internet lang ang blockchain, ano po? Pag walang internet, walang blockchain. Okay? So, kung sa risk, may risk talaga. Pero hangga't may internet, meron ka pa ring pera sa tinatawag na blockchain. Okay? So, yung blockchain technology, yan yung heart ng cryptocurrency talaga. Para siyang public notebook, no? Na kapag may pera ka, kayang makita ng buong sangkatauhan yung transaction mo, kung nakarating ba doon. So, transparent siya at saka secure, honest, at magiging accountable ka. Kaya ang tawag din sa cryptocurrency is money of the people. Dahil mahirap itong i-hack at ayun nga, talagang secure. Maliban kung ipapamigay mo yung password mo. Yun yung magiging problema natin dyan. So, yun lang naman para ma-secure yung ating crypto kung meron man o kung gusto nyo mag-open mamaya. Meron tayong tinatawag na crypto wallet. Doon nakalagay yung cryptocurrency. So, nasa cellphone mo yan, digital dahil nakakonek ka sa internet. So, meron tayong mga crypto wallet kung saan kung mawala man yung cellphone mo, hindi nila ma-access yon, no? Kasi may mga password yan, meron tinatawag na 2FA or two-factor authentication at hindi nila yan basta-basta mailalabas. Okay? So, yan yung wallet, hindi nila basta-basta yung mapapasok. It is used to store your cryptocurrency securely. So ito yung top 10 crypto wallet. At ito nagamit ko to Coinbase at saka MetaMask dahil muntikan na akong mag-Axie noon. MetaMask ang kadalasang ginagamit. So ang pinaka maraming gumagamit dito sa atin ay Coinbase, Exodus, yan. So Electrum, yung mga yan. Crypto wallet siya. Ito yung mga tinatawag na exchanger. Ano ibig sabihin ng exchanger? Pwede nilang i-exchange yung cryptocurrency mo sa ibang cryptocurrency na pwedeng mai-withdraw as cash. Okay? So, meron tayong crypto wallet sa Pilipinas. At ito yung crypto wallet natin sa Philippines. Yun nga yung tinatawag na Paymaya, ito, CoinPH, tsaka GCash. So mamaya, tuturo natin yung paano ka makakuha ng or makabili ng Bitcoin or any cryptocurrency using GCash. So meron pang 5 type ng cryptocurrency at panoorin natin ito. Five types of cryptocurrencies and their function. If you're new to the world of digital assets, when you think crypto, Bitcoin is probably the first thing to pop into your mind. While the coin boasts a $1 trillion market capitalization and is backed by 22 public companies, there are many other digital coins that will give you good returns. We've categorized 15 altcoins into 5 crypto functions to make it easy for you to decide which one you should choose. Currency is the most commonly known use of crypto coins. You can use digital currencies to buy products, Bitcoin for Tesla, and Dogecoin for Dallas Mavericks tickets and merch. Other currencies are Litecoin and Bitcoin Cash. Stablecoins are a type of asset backed by a reserve, either a fiat currency, a cryptocurrency, or a commodity. Tether, USD Coin, and DAI are all assets backed by the US dollar.
Proof of stake is a mechanism that regulates transactions between users, ensuring they are verified and added to a public ledger. Cryptocurrencies that use proof of stake or Ether for decentralized applications, Cardano for research purposes, and Solana for blockchain applications. Decentralized finance is an umbrella term for applications that use public blockchains and crypto assets to disrupt traditional finance sectors. The industry is also a major reason for Ether's recent record-breaking success. Cryptocurrencies that use DeFi applications are Uniswap, a decentralized exchange for trading Ethereum-based tokens, Chainlink, a decentralized oracles network, and Aave, a decentralized lending platform. The sector is booming and is predicted to see more success. Non-fungible tokens are digital assets with unique data that is secured and backed by blockchain technology. NFTs are verifiable and cannot be duplicated, and have seen significant success recently for their ability to ensure copyright is respected. Flow, Tezos, and Algorand support NFTs. The Theta Network, a video streaming blockchain, and Chiliz, a sports industry, also make use of the tokens. So, yan po yung 5 types. Yan. Ano nga yun ulit? Naalala pa ba natin? Bitcoin, stablecoin, proof of stake, DeFi or decentralized finance at saka NFT. So kung paunti-unti malalaman natin yan, review nyo na lang din itong lesson natin o kaya research na lang din natin sometimes. At bakit kasi may mga gumagamit ng crypto? Bakit kasi ang daming na-hook in sa cryptocurrency? Yun yung tanong. Why people use crypto? Una, kasi mabilis yung transaction kapag cryptocurrency. Mabilis siyang mag-transfer. Minsan, yung halimbawa, BPI to BPI or yung bank to bank, no? Tas digital, kahit sabihin natin sa cellphone ang gamit natin, nagkakaroon ng delayment sa crypto. Kahit nandun ka sa abroad, pag sinend ko ngayon, wala pang 1 minuto, nandun na agad. Ganun siya kabilis. Tapos, borderless. Yun nga. Crypto can be sent anywhere without international fee. Kasi kapag halimbawa magta-transfer ka ng dollar from US hanggang dito, meron yan tinatawag na international fee. May tax yon at sobrang laki depende sa volume ng ipapadala mo. At yun nga, maliban sa ang tawag dito, kapag ang cash ay dinala mo dito ng halimbawa mga 200 million, sabihin na lang natin. 200 million, magdadala ka sa Pilipinas na walang dahilan, mamamani laundering ka. Makukulong ka pa. Sa cryptocurrency, kahit 200 million dollars worth ng cryptocurrency ang isend mo, walang problema doon. As in. So, ganun katindi ang cryptocurrency. Good investment. Maganda kasing investment talaga ang crypto kasi tumataas yung value niya. Pero in other side, bumababa din ang value niya. Okay? And may effect 'yon sometimes psychologically sa mga may hawak. No, meron tinatawag na 'yun nga yung panicking, nagpapanik na biglaan nila silang nag-exchange nung bumababa na yung kanilang investment, binabalik na nilang stable currency yung kanilang crypto, wini-withdraw nila. So, ganun. Kasi bumababa. Yun ang problema kapag, halimbawa, nag-invest ka ngayon worth 1 million ng isang crypto and then bumaba ang value niya ng 3 months hanggang naging yung worth 1 million mo, 800,000 na lang, 500,000, pwedeng maging 200,000. And then, no, sobrang panic niya, winidraw na niya. Ang problema, after 1 year, dumoble naman yung value niya. Yung 1 million sana, kung hindi mo winidraw, magiging 2 million or hindi lang times 2. So, I experienced that. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Good investment talaga yan, no?
kung mayroon lang tayong guide, alam natin yung mga may alam tayo, 'yun. So, 'yun nga yung ating ano ngayon mission na tuturuan ko kayo according to my experience. Tsaka yung wag natin nawang maranasan tulad nung may naranasan din ako noon. Mamaya i-share ko. So, digitally usable kasi pwede siyang pambayad. No, tulad kanina, parang may sinabi na pwede kang bumili ng Tesla, mga kotse. Yun din, may mga tao din na nagtitinda ng any material or commodities na tumatanggap sila ng cryptocurrency. So, digitally usable sa trading, sa gaming, NFTs, non-fungible, yun tutukoy dyan. So, etc. Tsaka, isang dahilan kung bakit maraming gumagamit ng crypto, kasi nga recorded siya publicly, hindi ma-hack agad, maliban lang kung, hindi ma-hack talaga as in, walang possibility na ma-hack talaga yan. Unless you give your password. Hindi hacking yung pagbibigay ng password. Okay, so no single person or bank control kasi decentralized and you have the full ownership of the fund. As in, ikaw lang, sa'yo lang yan. Unique lang talaga yan na sa'yo. Unless magbigay ka para i-share mo sa iba. So, yun yung mga dahilan kung bakit maraming gumagamit ng cryptocurrency. Ang risk nga lang dyan ay volatility or volatile siya. Yun nga sinasabi ko, price can change rapidly and it lead to potential losses. Scammer. So, may mga scammer din talaga ng mga crypto. Tulad nung sumikat sa Canada yun eh. So, may isang exchanger, example na lang parang GCash, no? Yung GCash, naging exchanger siya. So ito, gumawa siya ng isang exchanger na doon ka pwedeng bumili ng from US dollar or Canadian dollar, pwede kang bumili ng Bitcoin. So, ang problema, yun ang naging maganda, tumaas ang value ng cryptocurrency. Ang problema, yung may-ari, nag, naggala, ikinasal siya, nabuhay ng sobrang rangya. Tapos 2018, biglang bumagsak yung value ng Bitcoin. So hanggang sa nawala na yung ano, yung exchanger na yun. So one of the greatest scam nga na sinasabi, talagang matindi. So sa atin, ang kagandahan yung GCash stable siya. Okay? And wrong address. Double check natin yung address to prevent losing your crypto forever. Pero itong tinatawag na address, sobrang habang combination niyan ng letters and numbers. Kaya mahirap na maligaw ka sa address, no? Unless you type it one by one. Mas maganda copy paste kasi mahaba 'yun. Maraming letters and number 'yon. So papakita natin din mamaya yung example ng wallet address na tinatawag. So yan yung mga risk. Actually marami pang risk pero yan yung pinaka-common. So yan, na-share na natin yung mga type of crypto kanina. Isa na nga yung example ay excuse me, bumalik. Yung Bitcoin, smart contract, and stablecoin USDD. Papakita natin mamaya yung stablecoin na crypto. So ito yung mga wallet. Bibigyan ko kayo ng example no na transaction ko noon or bumili ako noon ng tinatawag na XRP. So maliban sa Bitcoin, maraming tinatawag na altcoin or alternative coin. Kasi nung sumikat ang Bitcoin, marami ding gumawa ng parang Bitcoin. So Bitcoin yung pinaka-mother at saka founder ng decentralized coin, ano. Ngayon, gumawa rin sila ng mga parang Bitcoin. Ang tawag doon altcoin or alternative coin. At yun na nga yung mga XRP, uh, Ethereum, mga altcoins ang tawag sa kanila.
yung Dogecoin. So marami. Papakita ko sa inyo mamaya sa GCash. Tsaka dito sa meron akong isang wallet, ang pangalan ay Coinomi. So noon, bigyan ko kayo ng example, 2021, ito screenshot ko to. Actually, ang dami kong mga screenshot ng mga crypto noon. 2018, 2021, uh, ito after pandemic, no. Marami akong as in experience sa tawag dito, digital currency. Meron akong 102 XRP. It is worth 7,807. So actually tumaas nga itong XRP na ito, sobrang taas last October last year, no. Last year, hindi itong October lang. So itong XRP na to na worth 7,800 nung 2021, kung hindi ko yan winidraw noon, from 7,000, 13,000 na sana siya ngayon. Bakit? Kasi ang 1 XRP noon ay nasa mura lang, mga parang 20 pesos isa. Ganon. Or basta yun, medyo nakalimutan ko, no. Tumaas, tas 20 pesos, tas tumaas ng 70, yan, winidraw ko, pinandagdag ko ng pampagawa ng CR. Actually, lumaki din yan eh. And then, kung hindi ko yan winidraw noon, ngayon sana, 13,000 yan. So, tignan nyo yung gap, 2021, 2, 3, 4, 5. Okay, 4 years, dumoble siya. Almost double. Okay. So, kung last month, hindi lang 13,000 sana kasi bumaba ngayon eh. Nasa 20,000. 'Yon. So ganun yung difference niya. So ibig sabihin last month compare ngayon, bumaba kasi ang value ng cryptocurrency. So meron ako ipapakita sa inyo na kung saan titignan yung pagbaba at pagtaas ng value mamaya. So meron din tayo sa Paymaya, ayan, cryptocurrency. Pwede rin kayong gumamit ng, kung may Paymaya kayo, dito kayo makakabili ng crypto. Pero hindi ko gagamitan ng Paymaya kasi ewan ko ba't yung ID ko ni-reject nila. So hindi ko na inulit mag ano. So sa GCash tayo. Yon. So sa GCash ang gagamitin natin. Papakita ko sa inyo sa GCash. Yan, may nakikita po kayo sa screen? Okay. So, Nawala daw. yes po, kasi magpa-password tayo eh. Kaya nawala. So, baka makita nyo kasi. So, dito sa GCash natin, mapapansin nyo, meron diyang nakalagay na explore the app, tas view all. I-ano nyo lang siya, ipindutin, o kaya slide nyo itong mga icon na tong gumagalaw. So, pag in-slide nyo, ganyan yung mangyayari, no? May makikita kayong G-Invest. Yang G-Invest. Ayan. So, pag pinindot natin yung G-Invest, i-annotate natin. Ayan. So, itong G-Invest na to, pag pinindot natin, ang makikita natin ay, wait, ayaw mapindot. Dahil dito, stop annotate dapat. Okay. So, yan. Makikita natin,
more options to grow your money. So, start investing. May tatlo dyan sa taas. G-Fund, G-Stocks, G-Bonds, and then G-Crypto. So, itong G-Crypto, yan ang pipiliin natin. And lilitaw yung mga cryptocurrency na available dito sa GCash. Magla-login ka pa dyan gagawa ka ng account. So, madali lang naman din yon. And then, yan ang lilitaw. So, may mga nakalagay dyan, Beginner's Guide to Crypto, Beginner's Guide to Crypto 2, may link kasaysayan ng Bitcoin. Basahin nyo na lang din yan. Paano nagsimula, yan, mga iba pang crypto, stablecoin at meme coin, future trading. So, ang kagandahan yan ay they are educating people din, no? Kung ano ba ang cryptocurrency. At dito makikita natin na maraming cryptocurrency dyan. Isa na yung Bitcoin. So, bakit ko sinabing last week ay 20,000, naging 13,000 na lang sana ngayon yung XRP. So, kasi, last week, last month, 7 million ng Bitcoin. So, bumaba siya ng 2 million. Ganon kalaki ang baba niya. So, in one day, 0.25, ito nakalagay yung 0.25 na yan percent. Sa bawat day kasi yan, 24 hours, tinitignan kung tumataas o bumababa. So, Bitcoin ang tawag dyan sa BTC. Yung ETH naman, Ethereum. So, isa nga yun sa tinutukoy kanina na isang uri ng o category ng cryptocurrency. USDT ang sinasabi ko kanina, sorry. USDT, eto yung tether ng Ethereum, isa to sa mga katulad ng dollar, no, na pinayagan siya ng bank. Okay? Kaya stable coin ang tawag dito sa USDT. And Aave, yan yung mga binigay kanina, Cardano. So itong Cardano, 28 pesos lang isa. Ito ang isa sa magandang investment na bilhin kung sakaling mag-i-invest kayo. Apecoin, ARB, so ang dami dyan. BNB, ito yung Binance Coin. Dogecoin, may Dogecoin ako noon. Ngayon, 9 pesos lang. Kapag tumaas ulit ang Bitcoin, tataas ulit din yung Dogecoin. 9 pesos lang siya ngayon. Magandang investment din. Tumaas nga ito ng 35 pesos isa. Pero hindi na ulit yun na umabot ng 35 pesos. Meme coin lang din itong mga iba dito tulad ng ito, Pepe coin, SHIB. Yan, mga meme coins ang tawag dyan sa mga yan. At lahat ng ito ay pwedeng bilhin. Paano bumili? So, mag-top up ka lang. Pipindutin mo yung top up. So, nandito na tayo, no? Paano bumili? Top up. Siguraduhin natin na may laman si GCash. So, halimbawa, may laman si GCash. Bibili ako ngayon nung Cardano. Worth 1,000, halimbawa. So, kailangan yung bibili natin, yung hindi ka masasaktan na mawala. Okay? 100 pesos, pwede rin. 100, sabihin na lang natin 100. So, kahit 150, 20 pesos, pwede. Kahit 10 piso lang worth ang bilin mo, walang problema. Yun nga lang, syempre, mas malaking investment, mas malaki din talaga yung return. So, halimbawa na lang 100. So, continue lang natin yan. And then, magkakaroon ka na ng, so, pay natin. So, PDAX yung from peso to, yun yung tinatawag na third party. PDAX. Iyan yung mga nagiging um, exchanger ng peso at gagawin niyang ililipat niya sa wallet na Gcrypto.
So makita natin wala siyang convenience fee. Kung 100 yung galing sa GCash, 100 din yung pambibili mo ngayon na nasa GCash. Kadalasan kasi kapag ka ganito sa ibang wallet ay merong fee. Kaya ang kagandahan, ay nako, nakadalawang beses na ata ako ng top up. So hindi siya nag-e-enter, saglit lang. Ayaw niya mag-top up. Ewan ko kung bakit. So ayaw niya. Possible kasi naka-screen share tayo. Kaya ayaw niya siguro mag-transaction. Um, inaano niya, ang tawag doon yung nire-restrict. So, i-unshare ko muna para makabili tayo. Okay, wait lang. So, yan, nakabili na ako. Ayaw pa rin. Sa regarding sa ating natalakay, pwede muna kayo mag-question habang inaayos ko ito. Dok, para po ba yung PSE, Philippine Stock Exchange, o magkaiba po? Magkaiba po yun. Sa crypto po tayo eh. Kasi po kami ay sa PSE na namimili ka rin noong product o noong stocks. Opo. Thank you po, Dok. Yan. Pwede po itong gamitin ang GCash na bumili ng stocks. Pero nasa crypto po tayo. Kaya crypto ang ating bibilhin. So nandiyan lang din naman sa GCash yung stocks. So pwede kayong bumili diyan and mag-YouTube na lang tayo kung paano bumili. So ayan, okay na, i-share na natin. Oops. Instead na share ang ginawa ko, leave naman na. Wait lang. Wala na pong question. Yan, may nakikita na po tayo, no? So, ayan, 300. Walang lumilitaw kanina, yung pala nirefresh ko. 3 beses akong nag-top up. So, may 300 na peso balance natin. So, ngayon, yung 300 na yan, pupunta tayo sa tinatawag na portfolio or market. So, pwede dyan, kahit alin dyan. See all. So, kung gusto mong bumili ng Bitcoin, BTC. So dahil 5 million lang yung 5 million na yung Bitcoin, 5 million lang no. Yaman.
Kumbaga sa isang ektaryang lupa, 5 million. Kaya kung bibili ako ng isang ektaryang lupa at 300 lang pera ko, siguro isang dangkal lang ibibigay niya. So, ganun din sa Bitcoin. Pwede pa rin siya magbigay pero katiting. Instead na one whole coin worth 1 million, halimbawa, buy. Ang ibabay natin na Bitcoin, kiklik ko yung buy ano. Click yung buy and then 300 pesos. Makikita natin diyan sa baba. Oops. 0.00005 Bitcoin. So, ayan kita natin no sa baba. 0.0005452. So, ganun kaliit. No? Pero kahit maliit yan, matik kapag tumaas ang value ng Bitcoin, tataas yung value din yung pera natin, no? Pero hindi magbabago yung kung ilan yung binili mo. 5453 mo binili, 5453 pa rin yung property mo. So property din ng cryptocurrency kasi. It is considered as property investment. Digital property nga lang. So ngayon, Cardano ang gusto kong bilhin kasi mababa ang Cardano. Medyo tumataas na, 0.27. So, buy tayo worth 300. So, i-buy natin lahat. So, magkakaroon ako ng 10 ADA or ADA yung Cardano, no? ADA yung pinaka parang acronym niya or nickname ng Cardano. So, bakit buy now 765? Kasi every 10 seconds nagbabago siya. Kaya kailangan ay bili na tayo agad before mag-expire yung 10 seconds. Dahil mamaya mas mataas na naman siya ng sentavo. Or it's either bababa. So yan, meron na akong makikita natin ngayon na meron na akong Cardano. So paano makita? So ito yung market, ito yung transaction, ito ngayon yung mga cryptocurrency ko. So meron akong tatlong klaseng cryptocurrency dito. SHIB. Yung SHIB ko ay ilang piraso? 4 million SHIB. Yan, meron akong 4 million na SHIB. Papakita ko sa inyo. Ito. Pag naging piso isa ang SHIB, meron akong 4 million. Pero ang price ng SHIB ngayon ay 0.0005 pesos. Kaya ibig sabihin, yung 100 peso ko, pwedeng bumili ng nasa 50,000 SHIB or 5,000 SHIB. Yan, kayo na lang magkwenta. So, yun yung kayang bilhin ng ah, pera ko. Okay, kaya bumili ako ng SHIB kasi noon, yung Dogecoin na tinatawag, 200 pesos lang ang ginamit ko na bumili ng Dogecoin, yung term ng mga millennials or mga Gen Z, pumaldo. Pumaldo yung presyo. So, tumaas ng 35,000. So, kanina pinakita ko yung Dogecoin, 9 pesos. So, imagine, yung 200 ko noon ay sentabo lang ang halaga ng isang coin. So, ang kayang bilhin ng 200 ay 200 na nasa ilan thousand, 200,000 plus na Dogecoin or coin. Kasi mura lang isang coin na depende nga kung anong coin, no? Dogecoin. So, pumaldo siya. Papakita ko sa inyo ngayon. So, at least nandito na, no? Nakita na natin ngayon itong um, sa GCash. So, papakita ko sa inyo yung kagandahan na bumili ng below peso coin. Etong SHIB,
below peso siya. So meron pang coin dito na below peso. Ito yung tinatawag na, ayan, makikita nyo naman dito eh. Ayan, Pepe Coin 0.002. So, yan. And meron pa ditong SLP. Ito yung gamit ng Axie noon. So, yan yung mga below peso. Meron pang YGG ngayon na dinala. Yield Guild Games. Kasi may games, ito ang gamit nila. Pag nananalo ka sa games, pwede mong ipalit ng peso yung napanalunan mo sa mga games na yon. So, addict sila sa game, at the same time, kumikita sila. So, yan yung kagandahan ng crypto. So, ngayon, papakita ko yung Dogecoin. Yung sinasabi kong binili ko noon. Pero, ayaw, ayaw makita dito ng shared screen. Kaya, dali lang. Tatanggalin ko na yung shared screen niya. Meron akong wallet, ang pangalan ko Inomi. So, ayan. Gamit ko yung tablet. Pin natin. Ayan. May nakikita po ba kayo? So, ayan. Coinomi. Wallet din po yan. Ito yung gamit ko noon. So, meron pang 1,000 na nandito na hindi ko winidraw. Matagal na to. Nandito yung XRP ko, 10 piraso na lang. Ayan, o, XRP. So, bumaba ngayon. Last month yan, worth 2,000 yan eh. Pero ngayon, 1,000 lang. Pero dyan lang siya. Nung binili ko yan, nasa 50 pesos siguro. O 100. Yan. Kasi 10 piso lang isang XRP nung bumili ako dito. So, balik tayo sa mga, yan. Dito, meron akong binili dito na Dogecoin. Ito, meron akong Dogecoin. Ito yung transaction ko ng Dogecoin. Last transaction ko, 2021 pa. Ayan. Pero yung pinaka-oldest transaction ko nung 2016, November 4. Okay? Yung worth, ayan, nasa 100 pesos lang ata yun. 32,000 coin. Ayan, 32,151. So, wag mo nang consider yung 0.22 dyan. So, sabihin na lang natin, meron akong 32,000 na nabili. So, baka nga walang 100 pesos to eh. Kasi talagang sentabo lang noon yung itong Dogecoin na tinatawag o Dogecoin ang tawag nung iba dyan eh. Dogecoin. So, kung titignan nyo, 2016, ngayon 2025, nung November 4, 2016, bumili ako niyan. Kung hindi ko yan winidraw, ngayon sana yung worth 200 pesos ko, 300,000 na. So, two times akong bumili. Magkasunod na araw. November 4 at saka November 5. So, 300,000 na sana at saka 285,000. Pero nung November 8, tumaas lang ng konti, winidraw ko na siya agad. So, worth 58,000 yung winidraw ko. Dok, di po makita sa screen, maliit. Po? Di po kita sa screen, maliit po. Kayo po magpalaki. Pwede po yang palakihin.
iaano nyo lang, gamitin nyo yung daliri nyo po, dalawang daliri, tas i-zoom nyo po. Yan. Yung iba po ba, hindi nakikita? Wala, Doc. Hindi nyo nakikita. Sa akin kasi Pa- malaki. I-ano, Pastor's note lang ang naka-flash. Kita, Doc, kita. opo, kita nung iba eh. Iyan lang po, tap nyo yung Oo nga, double tap. i-double tap nyo po yung ano ko, yung screen ng Pastor's Notebook para hindi mukha nyo yung nakikita or yung dati. Ayan. Linaw na. So, yan. Dami. Yan po yung value noon. Noon, winidraw ko na eh. Ayan, no? Noong 2016. Kung hindi ko sana winidraw, nung winidraw ko yan, 300 pesos lang. Parang kumita siya isa-isang araw ng sabi natin 100, ganun. Pero hindi eksakto ah. Yun lang yung logic niya, parang estimate. Pero kung tiniis ko ng 10 taon, to, magta 10 taon, yung 100 peso, 200,000 sana. So anong lesson? Huwag mainip. Yun yung ano, yun yung lesson diyan. Nagigets po ba natin? Ano lang talaga siya eh. Parang bumili ka ng lupa na hayaan mo lang sana muna siyang lumaki. Unless ay mag-trading ka. Ang gagawin mong trading, parang ano yon yung babantayan mo kung tataas, bababa. So, yun yung ano niya, yun yung pwedeng gawin. Magandang gamiting trading app, our website ay Binance or Binance. Yung pakita ko sa inyo yung Binance. So, isa lang yon Dogecoin. Meron din akong transaction ng Bitcoin noon dito. Ang dami, as in. Ang lalaki ng transaction ng Bitcoin ko. Kung hindi ko pinag-withdraw, ang pinakamalaking withdraw ko ng Bitcoin, 0.9. So, imagine nyo, ah 0.1 lang ang difference, no? Kung 5 million ngayon yung Bitcoin, sana meron akong almost 5 million na rin kung hindi ko winidraw yung 0.9. So, 1 Bitcoin sana yon. So, ganun siya ganun siya katindi, no, na tumaas yung value. Papakita ko sa inyo yung transaction ko ng Bitcoins dito. Okay, check nyo ulit si Pastor's Notebook. Ayan. So, yan yung mga Bitcoin ko noon and yan yung mga transaction 2016. Nakikita nyo? 0.002 yung color green. Pero yung PHP niya 13,000. 10,000, 15,000. Pero noon, mga ano lang yan, tago 100 pesos. Yun lang kasi ang ginagamit ko noon, 100, 50 pesos. Malaki na yung 500. Meron din ako noon na mga binili worth 1,000, ganun. So, ayan. Siguro ito yun, 162,000.03. Pinambayad ko lang yan na alam ko ng ng vitamins. May nag-alok dito ng vitamins. Tumatanggap kayo ng Bitcoin. Sabi. So, biruin mo yung vitamins na 162,000. Hindi ko na lang sana pinambayad. Parang ganun yung niya eh. O, ayan, 0.2, 108,000. So, ang lalaki eh. So, 10 years ago, kung hindi ko sana pinaggagamit yan, ayan, mga withdraw yung mga yan, 0.001, 0.002. Kung hindi ko pinag-withdraw, yan sana yung laki ng value niya. 0.002. Dami dyan. So may natira pa noon, 2021 na Bitcoin, 0.001. Hindi ko na lang din sana winidraw. Pero wala talaga eh. Pinampagawa ko ng CR noon. Okay, sa church. So, to make the long story short, mga kapatid,
nakatulong din siya kahit sabihin natin na nung panahon na yon sa akin. So, nakatulong talaga siya. Unpin ko lang. Ibalik tayo. Papakita ko pala yung yung tinatawag na wallet address muna. Pin ulit natin. So ito yung tinatawag na transaction, 'di ba? Ang dami niyang combination ng mga letter. So, yan, transparent. Pwedeng tignan yan ng ibang tao. Makikita yan sa internet. Yan, transaction na yan. Pwedeng balikan. So, pag pinindot yan, ayan yun, send at may transaction fee. Then, may transaction ID din siya. So, meron tayong tinatawag na mga wallet address. Pag magre-receive ka, ito yung wallet address. Okay? Pero ngayon, hindi na kadalasan wallet address na kinaka-copy-paste eh. QR code na lang talaga ang madalas gamitin. So, QR code lang. Kapag bibili ka ng worth 1 Bitcoin, ayan ang nakalagay, 5 million. So, worth 100 pesos na Bitcoin, 0.00001, 0001. Apat na zero pala, 00001. So, yun. So, pwede pa rin bumili ng Bitcoin, no, sa GCash. At ang advice ko, pwede kayong gumamit ng mag-research lang kayo kung ano yung magandang bilhin na coin. So, mamaya, tatanong natin kay ChatGPT. So, anong mga ways para mag-earn? Spot trading. Yan. Buy low, sell high. Kapag maliit ngayon ang value ng Bitcoin, as in, magandang bumili. At kung meron na kong i-advise kung kailan magandang bumili, ngayon na. Bakit kanyo? So, ipapakita ko sa inyo kung bakit. Kasi ngayon, bumaba ang price ng Bitcoin. So, meron tayong market, ah, coin market cap. To. I-type lang natin coinmarketcap.com. Diyan natin makikita yung price ng mga cryptocurrencies. So, may nakita po ba tayo? Okay. So, dito makikita natin ang ito, Bitcoin, sabi niya, nasa $91 ngayon or 5 million. So, yan. May makikita natin yung history dito ng kanyang value. So, ang baba, okay, 1 month ago. 1 month ago, ang binaba ng Bitcoin, ayan, nasa 91K ngayon eh. 107,000 dollars noon. So, bumaba talaga siya or 27 or 100. Ayan. So, bumaba ngayon ng $91,000. Ang laki ng binaba niya. Kaya sinasabi ko last month, compare ngayon, bumaba. So, ibig sabihin, kung bumaba siya ng ganyan, tuloy-tuloy po ba yung bababa? Possible na tuloy-tuloy, pero sa loob ng 1 taon or 2 taon, palaging mas mataas. Yun ang estimate. Tandaan nyo, yun ang estimate. So dahil taas-baba yan, taas-baba, halimbawa, bumili ka nung panahon na ganito lang, mababa lang yung price. Tapos after 1 week, binenta mo na, mas mataas, kumita ka na agad. $107,000 noon, so 115 mo binenta,
tumubo ka na doon, 7 to 15, 'di ba? Meron kang 8 nasa 80 o 8, 'di ba? $8,000. Hindi na masama yung 8,000. Compare natin. So, 10/23, 23 na October, bumili ka, then binenta mo siya nung 27, ilang araw lang. So, yun. Yun yung ano niya. Pwedeng tinatawag na trading. Okay? Hindi na masama yung $8,000. Kaso, yun nga lang, kailangan, ang pera mo talaga, $107,000. So, pwede, kung maliit lang naman, 107 pesos, sabihin natin, bumili ka, worth 107 pesos na Bitcoin. Matik yan, pagbenta mo, 115. Tumubo ka ng 7 pesos. Yun yung ano doon. So, kung 1,000 naman, 1,000 pesos yun, then naging, so, yun yung percentage niya. Makikita naman natin kung ilang percentage yun. Katulad nito, 0.28%. No, may nakalagay dyan. 0.27. Yan. In one day ito, in one day. Sa loob ng one day yan. So, sa 24 hours, pwede kang tumingin din sa ganito. Bumili ka nito nung panahon na to, tapos benta mo ngayon, tumubo na rin siya. Yan yung mga tinatawag na trading. Ang problema minsan, sa trading na gagamitin mo, may mga fee na hinihingi. Okay? So, bawas yung ano mo, bawas yung coin mo doon. Pero yung pera mo, still, tumataas, bumababa. Mas malaki yung pwede mong bilhin ulit kapag mas malaki yung um, pera mo. Tapos, ibinili mo siya nung mababa pa lang. So, may nangyari sa akin na ganyan. At sa GCash. So, nakita ko, ang taas ng, bumaba yung value, tapos biglang taas siya. Kapag kasi biglang taas, magandang prediction na yon na ibenta. Kasi pag biglang taas minsan, bigla rin siyang baba. Yun yung prediction na tinatawag, no, na madaling i-predict. So sa loob ng isang buwan, kung bumili ka noon, ibenta mo ngayon, lugi ka. Pero pag bumili ka ngayon at bukas or sabihin natin sa loob ng isang buwan tumaas, ibenta mo na agad or i-transfer mo na agad ng peso. So kumita na yung ano mo, yung investment mo agad na hindi nawawala. So, sa loob ng 1 year, kung 1 year ang titignan natin, from 92 or 90,000 to 91,000, still mataas pa rin, di ba? So, ito lang nung kailan lang, no? October, di ba? Sabi ko sa inyo, yung taas noon talaga nung last month. Kaya ito yung kung gaanong possibility na ganito pala kataas ang kaya niyang ibato ngayong year, next year, mas mataas pa dito. Yung peak na tinatawag. Kaya kung bumili ka ngayon, matik yan next year, mataas yan or next month. So, kung kahit bumaba man yan next month, sabihin natin, wag nyong i-convert agad ng peso kasi lugi kayo. So, yun yun technique ng trading sa cryptocurrency. So, ito yung example ng cryptocurrency trading ko sa GCash na isa. Yung H bar, pakita ko sa inyo. Dito na rin tayo mag-end para may idea kayo. Balik tayo kay Pastor's Notebook.
So, dito sa G-Invest, G-Crypto, ito yung mga transaction ko. So, almost monthly, kumukuha ko ng mga 1,000 kasi ng H-bar. Pero hindi naman perfect as in buwan-buwan. Almost lang kapag nagkataong mataas or ay nagkataong mababa. So ito meron ako ditong H-bar. Yan. Nakikita niyo po ba? So example ko, bumili ako noon. Yan, unang bili ko, itong nasa baba. Unang bili ko 1,000 pesos, 119 na H-bar. Okay. Kailan to? Nung June 28. Nagkataon, nung July 24, so June 28, after 1 month, yung 119 H-bar ko, nakita ko, ang taas ng value ngayon na. Yung 1,000 ko naging 1,600. Winidraw ko na siya agad. Tumubo na ako ng 600 nung um, sa loob ng isang buwan. Mahigit. Or kulang-kulang. Ganyan. Humigit kumulang. So, yun yung technique ng ano. Tapos hindi ko na siya inulit. Kasi medyo hindi na siya biglaan eh. Maganda kasi yung biglang taas eh, tsaka mo ibebenta. Ibig sabihin ng ibebenta, i-convert mo siya ulit ng peso. So, nung na-convert ko siya ng peso, yung 1,600, binili ko ulit. Ayan, dinagdagan ko na ng 1,000 ulit. So, instead na 1,600, 2,600. So, mas maraming H-bar ang nabili ko. 175 na H-bar. So, yung dating 119, naging 175. So, ngayon, hindi pa naulit na nagbenta ako. So, hintayin ko munang tumaas siya ng husto. At may kita mo rin dyan sa loob ng 24 hours kung tumaas o bumaba yung value. Ayan, 108. So, tumaas. Pwede ako magbenta ngayon kasi meron ng 0.85% na makukuha ko dyan. Pag yung 12,000 ay worth ng coin. Worth to ng coin yung 12,000 na yan, worth ng coin ito lahat. ADA, HBAR, SHIB, lahat-lahat na yan. So that means pag binenta ko lahat itong ADA, HBAR, SHIB, meron akong 12K. Tumubo na ako ng 108 pesos. Pero hindi ko i-withdraw. Kasi actually mababa pa yan ngayon. Next month mas mataas. So yun yung example ng trading. So yan, tuloy tayo dito sa kabila. So holding, spot trading 'yon. Holding, long-term investment. Wag mo nang bili ka ngayon, patagalin mo ng 10 years, ganyan. Kasi yon noon, 200 pesos ko, after 10 years, depende na sa kung anong bibilin mong coin. Kasi yon, Dogecoin yon. Kung Bitcoin naman, tumaas din naman pero hindi kasing taas ng palo ng Dogecoin noon. Pero at least tumaas talaga. Kaya nakita nyo kanina yung mga tagwa 100, 200, 1,000 pesos na times 10 siya. So, yung isa times mahigit pa ng times 10,000 as in. So, holding on or long-term investment parang lupa. Then, kaltas-kantasan mo lang. Pag kailangan mo ng pang-enroll sa anak mo, ganun. So, yun kasi yung ko dito, kung bakit ako nag-invest ulit. Kasi para may pang-aral yung mga anak ko.
And using crypto for digital business payment. Ayan. Pwede pa sa mga digital payments, pwedeng gamitin ng crypto. Freelancing, pwedeng sa USDT, pambayad. Ito ay ano po accepted itong USDT na ito eh. At stable coin siya. And micro trading for beginners. Yan. Pwede nang, halimbawa pwede ako tumanggap ng Bitcoin na pambayad. Halimbawa, magbayad ka ng tuition. So, pwede tatanggap tayo ng Bitcoin. Ganon. Yung ibig sabihin ng trading. Using crypto ha. So, ayan. Tapos na tayo sa buying crypto. Spot trading. Paano ba mag-transfer? Yan. Transfer wallet, QR code. Paano i-withdraw ng PHP? So, ayan. Pakita ulit natin yung natin GCash. Paano naman na i-withdraw? Hindi ko pala naituro kanina paano mo i-withdraw. Madali lang din naman i-withdraw. Ganun lang din naman nakalagay doon sell. So i-sell mo, ibig sabihin gagawin niyang PHP. Tapos nakalagay yun doon sa GCrypto, ita-transfer mo ulit sa pinaka-wallet mo na. So pag naglabas ako ng 100 kasi medyo mababa ngayon. At hindi natin siya ilalabas. Pero papakita ko sa inyo. Screen share ulit tayo. Pipindutin lang natin yung sell. Tsaka dapat pag-aralan natin kung kailan nyo binili or magkano yung amount nung binili nyo para hindi kayo malugi kung gusto nyo mag-sell. Dito tayo kay HBAR. I-sell ko sana tong SHIB ko pero mababa ngayon At lugi. So, ito nakalagay sell. So, ibebenta ko lahat ng SHIB ko. Pwede nating ilagay dyan. Pindutin natin sa SHIB. Then, halimbawa, ibebenta ko 100%. O, benta na natin lahat. 4.5. Ay, 4 million na SHIB ko. Gagawin ko ng PHP. Meron akong 2,000. So, i-accept ko lang yan. Sell now. Ayan. Meron nakalagay na sell now. Pipindutin ko lang yan. Then, lilitaw yan sa top up. So, dito yan lilitaw sa top up. Yung pinaka PHP wallet ng G-Invest. Itong G-Crypto. Tapos, transfer lang natin sa pinaka main wallet ng GCash. Yan, withdraw. So, halimbawa na nalipat na dito. Tapos ito nakalagay. From 12,000 worth na cryptocurrency, mapupunta yan sa peso balance. Pag winidraw ko, dito yan lilitaw. So, ito, worth ng crypto ko. Then, kung withdraw ko lahat, lilipat yan 12,700 na yan dito sa peso balance. And then, kiklik ko lang tong withdraw. So, pag kinlik, matik yan, babalik yan sa pinaka main wallet. So, yun po.
So tandaan natin, kailangan lagyan natin ng two-factor authentication para secure and safe yung ating wallet. No seed sharing. May ibibigay na tinatawag na seed phrase. Yung seed phrase na yan ay combination po yan ng mga letters, mga word siya. At the same time, password yung mga yun. So, ang tawag doon, seed phrase. Instead na ang itatype mo ay yung pangalan mo, tas number. Ito, ang daming mga words. Mga nasa 20 na words out of 15. Ganon, 15 to 20 words. Halimbawa, Axel, Rose, um, mountain, X-ray, ganon. Marami siyang word. Yun yung password niya. Ang tawag doon, seed phrase. Kaya mahirap talaga ma-scam yun dahil ay ma-hack. And i-avoid natin yung scam. Pag may mga nag-offer sa inyo, uy, invest mo sa akin yung Bitcoin mo sa ganito, madodoble yung Bitcoin mo. Huwag kayong maniniwala agad-agad doon. So at least itong GCash, pag makita natin, legit talaga yung GCash. Kaya GCash yung aking prefer na trading or wallet investment. Kasi ang bilis niyang may convert ng peso eh. Tapos punta ka agad sa tindahan o kaya order kayo ng ATM. So yung GCash ko may ATM siya. Pwede kayong umorder ng card. Papadala na sa inyo door to door 'yon. So ito final reminder natin. Start small, stay informed. Hindi naman kailangang malaki agad. Kapag may mga barya-barya kayo sa GCash, 10 pesos, 8 pesos, yun, ilagay nyo lang doon, alkansya. Ang kaibahan kasi ng alkansya sa bahay, kung 10 pesos mo yan inilagay or 1,000 pesos ngayon, next year, 1,000 pa rin yan. Pero kapag ginawa mo kasing cryptocurrency, may posibilidad na mas malaki siya. So, at mag-invest tayo, only invest you can afford to lose. Tandaan nyo to. Ito palagi ang sinasabi ng mga crypto people, mga gumagamit ng crypto. Invest what you can afford to lose. Always invest what you can afford to lose. I-avoid natin yung meme coin. Yung may marami kasing mga meme coin ang bababa pa lang tapos hindi na sila tumataas. Tulad ng SLP, dati piso naging 6, ngayon 0.006 na kaya ang dami nang nawala sa Axie noon, 'di ba? Sumikat yung Axie. Ang daming umasenso, nakapagpatay ng bahay, nakabili ng motor. Pero mga mabababang uri ng coin. So, medyo i-avoid natin. Use USDT as your base. So, kung gusto nyo magkaroon ng base currency, USDT ang gamitin natin. Parang meron ka na ring dolyar. Okay, kung ayaw nyo nung cryptocurrency, gawin nyo siya ng stable coin. Ito yung USDT. Don't chase pump. Yung parang merong nagsasabi na ibang tao na tataas daw ganito pero hindi naman pala totoo. May mga pumping kasi ng ng crypto. So at yung pump, ang pinaka meaning ng pump ay bumili ka nung mataas na. Uy, tumaas, tsaka ka bumili. So, wag ganon. Dapat, uy, bumaba, tsaka ka bumili. Ganon. Kasi pag, uy, tumaas, bababa na yun. Wala na. Lugi ka na. Always study before entering a trade. So, humingi kayo ng advice sa mga may experience. Yun lang masasabi ko. Or manood kayo ng YouTube, i-ask nyo kay ChatGPT. Pero hindi kayang i-predict ni ChatGPT talaga yung 100% na kung tataas ba yan next month or hindi. Palaging possibility lang ito. So, yan ang ating lesson ngayon. Tandaan natin, sabi sa Bible, meron ako ditong mga tips, advice, ethical guideline natin.
naka-document din isama sa PowerPoint. Yan. So, stewardship, number 1, at i-manage natin yung resource ng Lord wisely. Halimbawa, baka maisip nyo, ay yung ano natin, yung pondo sa church, gawin na lang natin crypto. Paano kung after next year pala lalo siyang bumaba, ganun. So, medyo ingat-ingatan natin din yung decisions natin. Contentment, wag tayong pangunahan ng greed. Okay, ang pinaka dahilan kung bakit tayo nag-trade, ako ang talagang naging target ko doon, syempre maliban sa future ng family, ay nakapagpagawa din tayo ng project sa church. Yon, sa magitan ng Ripple, XRP yung ginamit ko noon kasi maganda ang review ng XRP noon. Integrity, kailangan honest tayo sa mga transactions natin. Generosity, wag nating kalimutan na nag-earn tayo para hindi lang sa sarili. And wisdom and discernment, yan, kailangan talaga ng bago mag-invest ay mag-study and ask natin yung guidance ng Lord. Pray muna kayo. So, maganda kasing simulan talaga ang gagawin kung ipinagpe-pray. Kaya, wag agad bili ng bili or something. Dapat pinagpe-pray din. And, yan, do not invest more than you can. Sinasabi ko na yun. Do not make crypto an idol. Baka ma-idolize na. Do not gamble kasi maraming ano rin actually, sa mga casino dito sa Pilipinas at saka sa Pogo, tumatanggap sila ng Bitcoin. So, yun kasi kapag nanalo ka kahit mga 2 million, ganyan, 1 million or umabot ng kahit billion, sabihin na lang natin 1 billion peso, ang daling i-transfer yon sa China sa magitan ng cryptocurrency. Don't scam or trick people, wag tayong mandaya, and use crypto profit ethically because God is not after our profit. He is after our heart. Amen po ba? So, yun po. At maraming salamat po sa lahat. At ang nawa ay maging wise tayo, responsible, honest, and still God-fearing sa mga financial decisions natin. Kaya kung tatanungin natin, Pastor, pwede bang ipang tithes ang Bitcoin? O halimbawa, dahil alam nyo na ang Bitcoin. Sabi Pastor Medel, magta-tights po ko yung Bitcoin ko, tumaas. Pwede po bang Bitcoin ang ipangbayad kong tights din? O yan, ano ang sagot na maganda? Kung kayo Pwede. ang pwede, o di ba? Pwede. Talagang pwede. Kung ako rin tatanungin, tatanggapin ko 'yon. So, yun nga lang kapag bumaba, hindi na tights 'yon, hindi bumaba na ng yung value niya. So, wag na lang i-withdraw. Yun yung wisdom sa kanya. So, kayo po, ano po ang masasabi nyo sa ating napag-aralan?